your boy Kiki at syempre, andito tayo ngayon sa napakaraming tao. Walang iba kung hindi dito sa Cebu Expo first day. So kasama natin ang buong miyembro ng Team Postbong at syempre, isa rin po sa kakilala natin sa BMEC at San Miguel Corporation. Si Doc Ram. Thank you. Sobrang lakas po ng sounds dito, ang daming tao rin. Kamusta naman po yung first day nila? Mainit yung pagtanggap ng taga Cebu. Kahit man may trahedya na nangyari last time, not 2 weeks ago, but then makikita mo pa rin yung init ng mga sabongero. Friday pa lang to. Nag-expect kami na mas lalo pa tong dadami at dadagsa ang lahat ng mga mahilig or passionista or mga kakampi natin sa BMEC Powermax. Grabe, Doc, dalawang yanig yun, di ba? Dalawang epicenter ata yun dito yung galing. Yes po, yung epicenter talaga is Bugo. Medyo malayo talaga, malayo dito sa Cebu City proper. But mararamdaman pa rin. I think 6.2 ata 0.4 din yung Cebu City na malakas din. Pero yung epicenter sa Bugo, medyo malayo dito sa city talaga. Pero masasabi mo talaga na ang mga tao rito sa Cebu, walang lindol, walang bagyo, kasi ang dami pa rin tao rito dito mismo sa ginaganap na Cebu Expo. So this is the first day, guys, and meron sana ako magandang katanungan, Doc. Yes, sure. Naniniwala ko ba kayo, Doc, sa mga kulay na manok na nagpapanalo sa araw pagka minsan ay lumalaban tayo sa school? Yes, dapat talaga if you're a breeder, kailangan mo part kasi sa mental conditioning if naghahanda ka ng manok, parte yan eh. So, pag hindi sanay yung manok mo sa ibang kulay, kaya nga sa sistema sa farm namin, halos may puti, may black, may dome kami. Kasi doon sa ranging area, especially doon yung crucial na stage. Nagpapaluan yan sila minsan, naglalaro yan sila minsan during sa ranging area. So, masasabi ko na may advantage kung hindi sanay, kung hindi mo man nagawa ng paraan doon sa ranging area, kahit doon sa pre-conditioning at sa conditioning proper, nasasanay mo sila ng sparring ng kakaibang kulay. Kasi pag doon na nakita ng manok yung kakaibang kulay doon sa rueda, hindi ba natin masasabi na 100% panalo. But kumbaga kung kahit sa tao sa atin pag kakaibang kulay, mentally or emotionally nakaka-apekto yan sa atin sa manok na nilalaban mo. Naiilang kumbaga. Ayun. Isa pa, Doc, may tatanong sana kung naniniwala ho ba kayo sa pamahiin bago ang laban, bago ang exam? Well, sa akin talaga, sinasabi ko naman talaga doon sa page ko at saka mga chickmates pala. Yes. Ito Team Postbong. May page din ako, Grand Point Farm. Yung mga dinidiscuss ko doon, yung ano ba, bilang isang medical doctor, dinidiscuss ko ano ang cause of death sa dalawang manok na nandun sa taas ng rueda. Actually, it's blood loss. Probably secondary to debilitating trauma. So, nag-i-involve yun ng mga vital organs sa ating mga manok. Pag natamaan ng mga manok natin sa vital organs like heart, lungs, spinal cord, wala talagang magandang or walang magic pill dyan. Talagang tapos na talaga ang laban. So, ang ibig ko sabihin dito sa kaliskis or sa pamahiin, ito ay game of chances. So, may luck talaga dito. So, ginawa mo na lahat. Alam mo yung ginagawa mo, conditioning, alam mo yung basic skills and knowledge, alam mo yung paghanda, then mas lamang ka sa panalo. And then, ang di-discuss ko din dito minsan, may ano yan may opening game, middle game, at saka
in game. Doon sa opening game, pwede masasabi natin mataas yung porsyento ng panalo kasi kahit magaling sila, pag natamaan doon sa vital organs, talagang pwede. Pero pag pinulot mo lang, yung binunot mo lang na manok, doon sa end game at saka sa middle game, mukhang dihado ka. So, kailangan mong i-prepare talaga yung manok mo para hindi ka, pag umabot mang game doon sa end game, pag na-preparar mo, napagalaw mo, talagang may resistensya, endurance, at saka stamina na ipapalo mo. Gawin mo lahat, saka na lang yung pamahiin, kasi pag good vibes, madali ka sa ginawa mo na lahat, tapos maganda yung aura, maganda yung vibes, malapit ka sa panalo. Panalo yun. So guys, take it from the expert, it's Doc Ram. Grabe, siyempre, si Doc naman kasi pinag-aaralan nila yan. So, ang kasi minsan nagugulat kami, Doc, dami talaga ng mga pamamahihin na na talagang kasama natin, naka-breeder natin, mga kakampi natin na naniniwala pag may dumaan na katulad ng, ano ba yun? Kabaong ba yun? So, patay. So, talagang hindi tayo. Ano lang talaga, ang masashare ko lang talaga is, pwede naman, but common sense lang. Kung hindi man nakaka-apekto sa preparation mo mentally at saka physically, pwede namang maniwala. Wala namang mawawala sa'yo. But to the extent na magsasuffer yung physical at saka sistema ninyo, mukhang hindi naman natatama. So, as much as possible, pwedeng sundin. Basta common sense, nasa sistema lang. Yes, Doc. Kaya nga, Doc, paano nga pala? Kunwari, di ba, gano'n, naniniwala ka sa pamahiin. Yung bahay mo, malapit ka dun sa, ano ba tawag doon, libingan. Hindi ka na nakalaban, Doc. So, common sense lang talaga. Common sense lang talaga. So, Doc, thank you nga pala, Doc. At Yes, sir. po kami Salamat. Maraming salamat. Interview po namin kayo dito. Yes. Grabe, sobrang lakas ng mga sound. Ang daming tao. So guys, from here, kasama natin si Doc Ram, si Doc Rancho sa BMX. Lagi nyo rin po siya mapapanood dahil meron din po kayo, Doc, na page. po. Opo, Doc, ano po yung page nila? Hi. Kita natin yan dito, guys. Chickmates, ang name ng page ko is Grand Point Farm ni Dr. Ram Montilla Racho. May mga tips ako na pinibigay, especially sa ating mga mahilig kasi mas malapit ako sa backyard kasi nanggaling ako doon. So, kasi sa akin, for me, ang sabong, it's not all about winning championships, winning derby, kasama yan. But ang sa akin, ang advocacy ko or yung motivation ko dun sa mga backyards is, ang success for me is, marami tayong ma-invite or tulungan natin ang mga backyard para madaming mag-vibrate. So mas lalo pang lalaki yung industriya natin kaysa maghilahan or magano tayo. So tutulungan natin. Yun ang maganda, Doc. Yeah. That's the perfect word. Pero Doc, medyo nakikita ko kasi sa newsfeed ko, ikaw, tsaka yung Mrs. May wife, Dalawa pa yun. yes, oo. Yung wife ko, kasi hindi naman, yung mga ibang mahilig sa manok, mga kakampi natin, minsan may asawa. So, pin-explain namin sa page namin, paano naman yung tama kasi halos lahat ng misis ayaw sa hilig natin eh. So, basta tama lang yung paraan, tama yung sistema, tama yung priorities. Gaya ng Grand Point Farm, yung misis is very supportive sa akin. Instead na nagtutulungan kami, instead na ayaw siya sa hilig ko. So yan guys dapat talaga unahin natin sumunod sa mga misis din natin. Yes. Yan. Para maluwag tsaka magaan sa pakiramdam, Doc. Yes po, Diba? yes po. Na magagawa natin yung gusto natin. Kasi pagkaan lang sila, Wala. Yun, doon papasok yung hindi maganda yung takbo ng pagmamanok mo. Yes, Doc. So, Doc, salamat po ulit. At Maraming kami sir. po ay And huwag niyong kalimutan yung Team Pausbong, Chickmates, kakampi. Check us out dito sa kanilang page, yung Team Pausbong. Thank you po, Doc. Salamat po. Thank you. Thank you, Doc.